Nasa dewatering stage na itong sludge na to. Ang pinaka problema, hindi siya nagba-bind, hindi siya nabubuo. Tingnan nyo, para lang siyang putik. So, tingnan natin, ano ba talagang nangyayari kasi dito? Ngayong araw nga, naubusan kami ng polymer na pang dewater. So, kapag wala yun, napakahirap buuin talaga nitong sludge. Pero nagka-idea ako. So, dahil yung polymer na wala ngayon ay positively charged ion. So, ang pagkakalam ko, meron pang isang chemicals na ginagamit namin na positively charged din. Itong naandito ngayon, ito ay negatively charged dahil medyo pino siya. Halika, tingnan mo. Ganito ang itsura niya kapag wala kang positively charged ions na dinilute dito sa dewatering stage. Tingnan mo, ang lapot pa rin ng tubig na lumalabas yun kapag piniga mo na siya. Pero ito kapag naglagay ka ng positive ions, tingnan mo, tubig na lumalabas. Ito pang isa. Pero ilalagay natin to sa lalagyan. Lalagay natin dito sa lalagyan namin na isa. Yan ang itsura niya kapag walang positively charged na na-dilute. Malapot tingnan, hindi naghiwalay yung tubig. At nung nilagyan ko na nga ito, no positively charged, medyo nadurog lang siya, pero naghiwalay yung tubig. Ayun. So, minintain ko lang yan hanggang sa maubos yung laman ng sludge stock. Minintain ko lang yan at medyo maganda na yung labas niya. Ito yun, ayan medyo matigas na rin siya. Mababa na yung moisture content ng sludge. Ganyan lang dapat, mga nasa 20% ang moisture level. Pero dahil dito, nagkaroon ako ng tanong sa isip ko, bakit pa natin kailangan maglagay ng positively charged ions dito sa dewatering stage? Kasi doon pa lang sa neutralization stage, naglalagay pa po tayo doon ng negatively charged particle ions. At meron na rin pong positively charged ions. So, bakit pa rin natin kailangan maglagay ng positive pa rin dito sa dewatering stage? Kung may alam ka na comment down mo lang. Pero sasagutin po natin yan next time. Thank you!